Ciao guys, it's RV. So for today's video, we are going to react to PBB. Kasi nga, patapos na ang PBB at wala pa akong vlog about it. So today, we're going to do that. Kasi ang tagal ko na ding walang vlog. So we are just going to tackle yung mga highlight or siguro yung biggest issues of the season ngayong PBB collab. So may naisip akong tatlo na pinaka malaking issues na nangyari sa PBB house. So unang-una, syempre, ang OA moment. So, yung kay Dustin at Atik lang. Syempre, pag may mga ganong kaganapan, mapapareact ang mga manood. At magbibigay na rin ako ng feeling ko mga lessons that I get to learn while watching it. So, first, yung kay Atik lang at saka kay Dustin. So, basically, ang nangyari doon is, kung nanonood din kayo ng PBB, di ba, parang bawal sila magsalita, tapos nagingay si Bianca. Pero, nanahimik lang naman si Dustin. Pero, nag-remind si Atik lang na dapat careful na kung makapagsalta para hindi matalo sa weekly task. One thing na masasabi ko is that pag magsasabi ka ng isang mali or magpupuna ka ng isang mistake, it's better na one-on-one na lang. Kasi yung ginawa doon ni Atik lang, sinabi niya sa harap ng lahat. Siguro kaya din nag-react nun si Dustin kasi nadamay nga siya kahit wala naman daw siyang maling nagawa. Yung pangalawa na masasabi ko for Dustin naman is that siguro may mga times talaga na dapat hindi ka na lang dapat mag-react. Kasi may mga bagay na hindi mo naman kailangan laging kinokorek. So kahit na mali yung perception sa'yo or sinabi about you, from time to time you have to just let it go. Huwag ka nang, hindi mo kailangan itama lahat ng naririnig mo about sa'yo. Kasi lalaki kagaya nung nangyari, nag-react pa siya o hindi lumaki. Pwede niya namang ano na lang yun, parang i-let go na lang, whatever. Isa pang masasabi ko about that issue is, napansin ko lang pagka nag-aano na yung emotions sa isang conversation or discussion, nawawala na yung parang objectivity or parang pagiging yung rationalization na kung anong mang pinag-usap nyo. Kagaya niyan, halimbawa naging emotional si Atik lang, ang taas ng emotion niya, the tension is very high. So at that moment, hindi mo na siya makakausap. Like kahit anong sabihin mo, iba kasi ang ating mind, hindi siya masyadong balance when we are emotional. So yun, pag halimbawa ikaw, nakipagkalokal mo sa matanda, ganyan-ganyan. Pag naging emotional yung matanda, lalo pat umiyak, or mas nakakatanda sa'yo, syempre, you have to respect. So, may masasabi ka pa ba pag umiyak na yun? Di ba wala na? So, whether you are right or wrong, pag yan umiyak na, wala na. You cannot talk. Wala ka nang pwedeng sabihin because nasaktan na. The damage has already been done. Yun. Siguro, last thing na masasabi ko about sa issue na yun is that pag halimbawa pareho kayong mainit, mataas ang emotion or anything, huwag mo nang ipuwersa, nakausapin mismo yung tao at that time, at that moment. Kasi actually okay na yun kaya lang pinatawag si Dustin, tapos nag-usap sila. Mataas pa nga sila, ayun, may sumabog. So, hayaan mo muna, ipalipas mo muna ng siguro ilang oras na naging kalmado muna bago mo balikan ng mahinahon. Okay. So, number 2 issue. Ang haba, isang issue pa lang. Okay, so yung issue na kay AZ, yung about sa lobo na lahat daw ng mga housemates willing magpaputok ng lobo nila except kay AZ. So, basically, ang task is that kung sino unang mawawala ng lobo, siya yung nominated. At lahat sila nag-o-offer na putukin ang lobo nila kasi nahihirapan yung magpuputok kung sino. Para hindi na mahirapan, i-offer na lang. Pero sa AC lang yung hindi nagputok, nag-offer ng lobo niya. Parang siya yung, kasi sa confession room, sabi niya, sa isip niya, wag sana putukin yung sa akin, wag please, parang gano'n, na makaawa siya, na sana wag yung sa kanya. On the other hand, yung ibang housemates, they are open to it. At sometimes, vocally, nag-offer sila pag natihirapan na yung yung housemate na magpuputok. So, yun. I guess okay lang naman yun, yung parang kung ayaw ni AZ napaputokin ang lobo niya, gusto niya manalo It's part of the game, it's a game. Siguro yung hindi lang okay doon is parang nasa isip mo na parang nagmamakaawa ka or nasa isip mo, sinasabi mo na sana wag yung akin, wag please, yung ganon. Kasi game siya, you have all the right na kung gusto mong manalo, wag ka mag-offer ng balon, pero
wag mo nang sabihin na wag please. Kasi they have all the right also to choose you kung gusto nila yun. Hindi mo silang pwedeng i-beg na wag yung sa akin kasi nasa laro kayo. Hindi naman pwedeng willing kang pumutok sa kanila pagdating sa iyo ayaw mong magpaputok sa iyo. 'Di ba? Yung parang okay lang sa iyo tumira ka tapos ayaw mo magpatira ng sayo. Yung gano'n, yung parang ayaw mo putukin yung sayo. So, okay naman yon yung pagiging competitive niya na ayaw niya mag-offer. Pero, bigyan mo din ng kalayaan sila. Hindi mo kailangan sa isip mo sinasabi mo na wag yung sa akin. Kasi nasa laro ka pwedeng ikaw. So, be open to it. Hindi yung nire-resist mo na wag yung sayo. Okay, last issue. Yung pagbetray ni Mika kay Bianca. Bianca felt betrayed, although sabi nga ng mga tao, it's just a game, ganun. Well, the thing is that, yes, it's a game, pero kasi, nagkaano lang doon, nagkaroon lang ng issue, kasi si Bianca, parang BFF sila ni Mika, and si Bianca, sa sarili niya, hindi niya yun kaya gawin kay Mika, kasi nga sabi niya, we know each other's dreams, nangarap silang together, na pareho silang mapunta sa big night, tapos, alam mo yun, yung parang shiniran mo ng pangarap. Siyempre, inaasahan mo yung sinabihan mo, lalo pat BFF kayo, na magtutulungan kayo sa pangarap nyo. So, parang, hindi naisip ni Bianca na kaya niyang gawin na mag-nominate kay Mika for eviction. Pero, ang sabi nga ni Bianca, may kakayanan pala siyang mag-nominate sa akin. Yung ganon. Kasi, hindi niya in-expect na parang akala ko we're in this together na parang we want to parang help each other to reach our dreams, tapos biglang hahadlang pala siya sa pangarap ni Bianca. So okay lang naman yun, kumbaga sabi nga it's a game. Siguro yung hindi lang doon okay kasi nga may expectation or assumption si Bianca na dahil ganito ako sa iyo, dapat ganito ka din sa akin, which is not all the time, kasi may mga tao talaga na gano'n na pagdating sa laro or pagdating sa ibang sitwasyon, hindi nila i-consider yung friendship mo, or kahit i-consider man nila yung friendship mo, at the end of the day mas pipiliin nila ang sarili nila, or alam mo yon, pag napupunta sa isang desisyon na kailangan mamili. So, what I can say is that valid naman yun na felt betrayed siya. Kasi, kumbaga, sa kanya, parang yung sinasabi niya is, kaya kitang ipaglaban, pero hindi mo pala ako kayang ipaglaban. Although, okay lang din naman yun, kasi nga, kailangan mag-nominate, kasi it's a game, pero, after what happened, ang masasabi ko is that kung ako lang yung sa ganung posisyon, no, halimbawa, kung ako si Bianca, ganyan, after what happened, yung pagtingin ko kay Mika is iba na. Hindi na siya yung tipo na parang kung ano ako sa'yo, ganun ka sa'kin. Hindi. Kasi at that incident, pinatunayan niya na, okay, hindi kami on the same page. Gaya ng sinasabi ni Bianca na parang hindi sila pareho ng parang pag-value ng friendship nila or in a different way, ganun. So, ang masasabi ko is that you have to expect in the future that if she can do that, baka kaya niya rin yun gawin sa future. Kasi ganun yung isip niya, ganun yung nagawa niya. So, it's an evidence na parang kumbaga, kailangan mo na lang maging prepare na if ever mangyari man ulit yun, hindi ka na mabibigla kasi alam mong kaya niya gawin. So ganun lang yun. So you just have to open your mind a little more na hindi dahil kaya mong magsakripisyo para sa iba, magsasakripisyo din sila para sa iyo. Alam mo yun, kasi si Bianca, big winner niya daw si Mika. Not really for anything, but only because best friend niya yun So, yun lang yung reason niya. So, yun. So, in cases like that, ang masasabi ko is, kailangan mo din balansehin. Ipiliin mong ipaglaban ang mga taong ipaglalaban ka. Hindi mo kailangan masyadong ipaglaban yung mga tao na hindi ka naman ipaglalaban Alam mo yun, unless it's family, kasi siguro lumaki kayo magkasama, whatever. Pero depende pa rin sa tao. So, yun lang naman. Ang haba.
But that is all. And big night na mamaya. So, yun lang naman. Ciao.